Kaugnay pa rin po sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, makakausap natin si Ms. Cristina Rodriguez, ang Corporate Secretary at Executive Director ng Bantayog ng Mga Bayani. Magandang tanghali po, si Rafi Timo po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Opo. Siguro para, una-una muna, siguro para sa mga hindi pa pamilyar sa Bantayog ng Mga Bayani, ano po ba ito at saan ito makikita? Ito po ay isang, hello? Go ahead po. Ito po ay isang compound sa malapit EDSA at sa kanto ng Quezon Avenue sa gilid ng St. Louis. Meron po kaming wall of remembrance kung saan nakalagay ang mga pangalan ng ilan lamang sa mga nagbigay ng buhay para ma-enjoy po natin ang demokrasya ngayon na ating ina-enjoy. Ito po ay mga taong lumaban, namatay, pinatay sa panahon ng diktadura or pagkatapos na namatay na lamang sa sakit. Opo. Ito po ay pribadong foundation, Bantayog ng Mga Bayani. Ang nagtayo po nito ay si ating Senador Jovito Arsalonga at mga iba pang mga nagmahal sa demokrasya. Opo. Nabanggit niyo po iilan pa lamang yung pangalan na nandyan sa Wall of Remembrance. Pero sa palagay po ba ninyo, ilan talaga yung apektado ng human rights o naging human rights victims noong panahon ng martial law? Hindi po natin siya masusukat kasi yung buong bansa ay pinailalim sa isang militaryong gobyerno. So, sa buong bansa nakatikim yan ng mga military operations at pag nagmi-military operation kasi, ang mga sundalo kumukuha ng mga manok, kumukuha ng mga ganyan sa mga kabahay-bahayan. Yung mga yon hindi na yun mare-record. Pero yung mga prominent lamang po, meron po ba kayong numero na mababanggit para na rin sa mga kabataan siguro na nakalimot na nung nakaraang kasaysayan ng bansa? Opo. Itong ating Human Rights Victims Claims Board na itinayo po sa ilalim ng panahon ni Pangulong Noynoy, nakatanggap sila ng 75,000 na nagsasabing sila ay mga naging biktima. Yun po, ang mga 75,000 na yun, sila lang ang naabutan ng balita na mayroon ng bagong batas na pwede silang mag-claim ng compensation. Marami po ang nag-try mag-apply, wala po silang sapat na dokumento o patunay na sila ay naabuso. Kaya mas marami pa. Doblehin nyo 3 beses, 4 na beses dun sa 75,000 ang pwede mong sabihin gustong mag-apply at hindi nakapag-apply. Yung mga nagtutungo po, yung mga nagtutungo po ba rito sa Bantayog ng Mga Bayani, ano po yung demographics nila? Mga kabataan lamang ba or mga kamag-anak lamang ng mga naapektuhan noong martial law? Mga kamag-anak, mga kaibigan, mga empleyado ng gobyerno, mga estudyante, iba-iba pong klase ang nagpupunta. Ang gusto lang nilang malaman, sino-sino ba diyan ang mga pwedeng naging kakilala nila. Kasi may mga kakilalang tao like si Senator Jose Jocno, pero hindi namang mga hindi kakilalang tao na naririyan ang mga pangalan. Pero ang aim niyo po ba ay maipaliwanag din lalo na sa mga kabataan para pag nagpunta dyan, malaman talaga nila kung ano yung history ng martial law, ano yung nangyari noong EDSA People Power Revolution? Opo, dalawa po ang pangunahing aim ng Bantayog. Ang una, kilalanin yung kabayanihan nung mga namatay na iyon. Kilalanin sila, magkaroon ng mga mukha, mga pangalan, mailagay sa isang listahan o sa ano, para ang mga kamag-anak, mga kaibigan, at yung mga hindi nakakakilala, malalaman na ito yung mga taong ito. Yung pangalawa pong layunin ng Bantayog ay kumilos para hindi na maulit. Para ang isang mapang-aping gobyerno ay hindi na sana tayo makaranas uli. Ano naman po ang reaksyon nyo dun sa mga nagsasabi na marami na sa mga kabataan ang nakalimot nung nakaraan, lalo na yung mga human rights violations noong panahon ng martial law? Opo, hindi po pwedeng nakalimot ang mga kabataan dahil po sila ay hindi pa pinanganak noon. I think ang responsibility for passing on the lessons of that period lies with us in our generation, yung generation na mga nasa 20s, nasa 30s nila nung panahon yun. Sila po, kami po, hindi po namin na ipaliwanag ng mabuti sa aming mga anak, kamag-anak, at hindi rin nagawa ng mga eskwela. So ang pamilya po at ang eskwela, hindi po nila naipasa sa mga kabataan. Kaya ang kabataan po mahirap sisihin kasi hindi naman sila tinuruan ng husto na ang mapailalim sa isang dictatorship ay isang mahirap
ayaw po nating babalik yung ganyang panahon. So, yung magsasalita ka lang, mahuhuli ka, pwede kang mapatay, hindi ka pwedeng sumagot, yung hindi ka pwedeng manood ng television, yung walang dyaryo, walang internet, hindi po nila yan talaga magugustuhan na yan po ay mapang-aping kalagayan. Nabanggit niyo na po yung ibang mga karanasan ninyo noong mga panahon bago po mag 1986 People Power Revolution. Ano po yung iba na day-to-day grind, ika nga, na inyong naranasan noong panahon ng martial law na po pwede maibahagi sa ating mga kabataan? Yung pinaka-obvious yung curfew, kung halimbawa alas 12, binawal nila ang activities after 12 o'clock. So kapag ka nahuli ka after 12 o'clock, kulong ka doon at pwedeng kinaumagahan, magpuputol ka ng damo or one of these things kahit mayroon kang legitimate reason. Isa yon. Yung pangalawa, hindi ka pwedeng mag-organisa. Pag nag-organisa ka, student council halimbawa, pag nag-organisa ka ng student council, kulong ka, arestado ka. Sira siyempre ang pag-aaral mo kasi kinulong ka. Dahil dahil gusto mong magtayo ng student council or magsulat sa isang newspaper sa eskwela. Yun yung mga pang-araw-araw ng mga panahong iyon. And of course, freedom of expression po. Kumusta noon? Wala siyang freedom of expression as long as yung kaya mo lang ilaban, yun ang meron ka, di ba? So halimbawa, wala kang ang freedom pero gusto mong, may mga kabataan nagpaplano sila ng lightning rally. Meron silang freedom kasi pinaglaban nila. Magla-rally sila ng 5 minuto sa isang kanto bago sila mag-disperse. Then they fight for their freedom of expression. So ang sinasabi niyo po ngayon, of them. Ang sinasabi niyo po ngayon talaga may pagkukulang hindi lamang sa gobyerno at sa mga eskwelahan, may pagkukulang talaga kung meron mga kabataan ngayon na hindi na alam yung pinagdaanan ninyong henerasyon, lalo na yung mga naging biktima ng martial law. Opo, hindi natin masisisi ang kabataan kasi wala naman, hindi pa sila pinanganak noon eh. Ang hinihingi ko lang, inire-recommenda ko kasi ang kabataan yung mga nasa 20s, nasa 30s, sila naman ang magmamana ng Pilipinas. At ang Pilipinas, minamahal natin kasi napakaganda. At yan ang ating land of our birth. Diyan tayo ay kinalinga ng Pilipinas. Ang sinasabi ko lang sa mga kabataan, dadating din ang araw na kayo ay magdedesisyon. At kayo, tandaan naman ninyo na yung panahong yun talaga ibinuhos buhay, dugo, pawis, talino, lahat yun, ilinigay ng mga nauna sa inyo para ma-enjoy ninyo ang inyong kasalukuyang mga kalayaan. Going forward po, ano pong pwedeng magawang konkreto ng ating mga kabataan ngayon? Bukod of course, siguro sa sarili nila ay magsaliksik kung ano talaga nangyari noong panahon ng martial law. Ang isang obvious dyan, magbumoto sila sa tamang tao. Kung nakaupo na yung tamang tao o kahit yung maling tao, bantayan nila yung gobyerno. Hindi po pwedeng pag nakaupo na, sige, bahala ka na dyan. Kailangan maging mapagbantay din tayo. Kailangan jealous tayo of our right. We have a right to good government. If that is not happening, kailangan din tayong matutong magreklamo. Naninindigan po yung grupo niyo na dapat maging wasto o tapat yung pag-alala sa mga naganap noong martial law. May pangamba ba na hindi ito ngayon ginagawa? Hindi siya naaalala ng tama. Oo. Kasi ang magaling yung magaling yung PR campaign ng mga gustong gawin siyang maganda eh. Napaka well paid, well prepared, ang PR campaign. Yun ang dapat mong naming tapatan. Na ito ay kabulastugan, ito ay kasinungalingan. Hindi yan po pwedeng, huwag kayong maniwala na yan po ay totoong maganda. Malupit po. At ikaw niloloko araw-araw, ikaw binabawalan araw-araw. Malupit po ang panahon ng dictator. Ang lagi pong natin nakikita, lalo na ngayon sa Facebook, Golden Age. Ito yung nababanggit na kataga noong panahon ng martial law. Golden Age po yan, totoo. Golden Age ng mga Marcos. Opo. Opo, totoo yan. Ang binabanggit po kasi kawawa. Ang binabanggit po kasing Golden Age daw, marami raw naipatayong mga gusali, naipatayong mga ospital noong panahon ni Marcos. Ano po masasabi niyo rito? Sa tingin ko, ang dahilan na may kaunting credibility ang ganyang claim, kasi hindi tayo satisfied sa ating buhay sa kasalukuyan. Kasi kung magtayo, marami namang natayong kalsada. Kung building, marami naman natayong building. Marami namang, tayo ay malaya ngayon. Bakit ka maniniwala ng isang building ang makaka-save sa isang entire
dictatorial government. Hindi po yun. Hindi lang kasi tayo satisfied ngayon sa ating kalagayan. Pero pag nalaman natin kung gaano ka-unsatisfactory yung kalagayan nung panahon yun, hindi po natin hahangarin na pupunta tayo sa ganon. Yung old golden age ng mga Marcoses. Yung pagkagusto nilang bumili ng alahas, dudukot lang sila sa bangko, sa bangko sa treasury ng bansa, hindi na po dapat pabayaan yun. At huwag tayong paloloko na hindi yun nangyari. Totoo po yun. Kung gusto nilang alahas, gusto nilang bumili ng building sa Amerika, kukuha po sila sa kaban ng bansa. Papayagan ba yun? Hindi pwede yun. Sa palagay niyo po ba mas empowered ngayon ang kabataan dahil na rin sa social media, yung lawak ng sakop ng social media na dapat gamitin ng ating mga kabataan ngayon? Sure. At saka ako naman, tingin ko yung freedom ninyo ng mga kabataan, dinedeserve naman ninyo yun, dinedeserve ng kahit sinong mamamayan ang maging malaya at ma-enjoy niya ang kanyang buhay na malaya. Yun, karapatan nating lahat yun na we have a right to a good life, we have a right to a good future. Ang sinasabi lang namin, may mga challenges ang buhay Ang ating buong planeta may challenge, di ba? Kasi we are undergoing climate change. Ang bansa natin meron tayong mga challenges. Ang sinasabi po namin, kayo na nag-enjoy kayo ng inyong freedoms, matcha-challenge din kayo. Lawakan ninyo yung pagtingin ninyo, huwag kayo lang masyadong mag-enjoy, masyado. Kasi meron din kayong responsibilidad sa inyong hinaharap, sa inyong mga anak at sa inyong bansa, sa inyong lipunan. Panghuli na lamang po, para sa mga gusto pong makaalam pa ng ating kasaysayan, meron ho ba silang pwedeng puntahan sa bantay ng mga bayani para magsaliksik? Okay, makaalam pa, makakita siguro ng mga bagay na po pwedeng makapagpaalala sa mga nangyari noon. Opo, ang aming website ay www.bantayog.org. Nandoon po pwede po kayong ituro doon ng kung ano-anong kung gusto ninyong magbasa. Kung naman gusto ninyong diretsong pumunta, meron po kaming museum. Tumatanggap po kami Lunes at saka Huwebes on appointment. Merong umaga, merong hapon, at saka on appointment. At saka meron po kaming library ng mga martial law material. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Rafi, sa iyong interes. Sana po nakatulong kami sa paglilinaw sa mga events ng martial law. Salamat po. Si Ms. Cristina Rodriguez, ang Corporate Secretary at Executive Director ng Bantayog ng mga Bayani.